Hello guys, welcome to another video. And today, pag-usapan naman natin yung mga yung mga possible na pwedeng i-upgrade dito sa ating Kymco Leica 125. So, as you know, bagong-bago pa lang siya. Wala pa ako talagang technically pinapalitan mula sa pagkakuha ko doon sa kasa. Pero yung iba na nagsasabi nga is nakakuha daw sila ng Kymco Leica pero walang kasamang windshield or walang kasama na itong rack. So yun lang guys, i-clarify ko lang, no, sinuwerte lang po ako doon sa may kasa na pinagkuhaan ko ng unit na to kasi binigyan nila ako ng freebies na windshield na hindi naman nakakabit ngayon pero ikakabit ko yun soon. Itong rack dito sa likod, itong lalagyanan ng top box kasi kung ang alam ninyo, kung alam nyo ba yun, nabubulol, sorry kung alam nyo, yung talagang kasama na yung dulo nito, hindi siya ganito. Pakita ko, lagay ko dito yung yung picturean ko yung nandun sa bahay. Tapos eto, sabi nila meron daw kasama na rack, so pinakabit ko na lang din. Now, isa-isahin natin, no, yung mga possible na i-upgrade dito sa Kymco Leica. So let's start at the front. So sa harap, of course, tapalodo, okay na yan. Dito ang nakikita ko dito is yung ilaw, no? So yung ilaw nito is yung dilaw pa rin, pero para sa akin kasi malakas na siya. So ano na siya, kumbaga sapat na yung ilaw niya para sa dilim. Pero yung iba kasi minsan medyo malabo ang mata or nahihirapan magbiyahe sa gabi at pinapapalitan talaga yung ilaw nila to LED. Ito kasi hindi ko alam kung ano yung type ng ilaw pero baka halogen pa yan. Tapos ito projector style na ilaw to, if I'm not mistaken, no? So kung gusto niyo palitan yung ilaw nito, pwede naman. I can't remember if it was called MDL or what, baka iba yun, baka yun yung mga kinakabit somewhere. Pero yun nga, yung ilaw, isa yan sa mga dapat i-consider na i-upgrade kung sakaling mas gusto niyo na mas maliwanag sa daan kapag lalo na kapag gabi kayo laging nagbabiyahe, no. Yun lang, bigyan ko lang kayo ng ng konting feedback kapag puti, kasi dati gumamit na ako ng puti na ilaw. Sinasabi lang hindi tumatagos kapag umuulan. So basically, para ang nangyayari is hindi nakikita or medyo malabo yung yung liwanag kapag white light tapos umuulan. So yun lang, something to consider, no. Ayan, so ilaw, that's the first thing. Second, yun nga, yung windshield dito, whether you put it or not, it's actually okay. Ayos na ayos pa rin naman siya. Yun lang sa akin nga, yun nga, nagkakaroon ako ng issue kapag naka-ilaw or nakabukas yung ilaw ko. Although sabi ng misis ko, meron naman daw ang tawag dito, resolution for that one, which is yung parang nandito, para siyang yung, alam niyo, yung sa sombrero, ganito siya. Hindi ko alam kung anong tawag nun eh. Nilagyan natin yung picture dito para at least makita nyo rin. So kapag nilagyan siya dito, tapos nandito yung windshield mo, hindi na magre-reflect yung ilaw dun sa ilalim ng windshield. So mas okay na siya. So if you're looking at the aesthetic part, kasi hindi ko sure kung para saan talaga yung windshield aside from the aesthetic part, pagiging classic niya. Pero kung meron man siyang use, yun lang, hindi ko alam for that one. Pero yun nga, kung gusto nyo ilagay siya, might as well put something in here na lalagay natin yung picture nun para makita ninyo. Alright, so that's the second thing. Etong handlebars, okay naman sa akin. Hindi ko sure kung yung iba na dudulasan or what, kasi ang dami ko nakikita nagpapalit ng handlebar. Dumi nung sa brake ko pala, pinagkabitan kasi ng ng sticker na nilisin na lang. Anyway, yun, sa handlebars pinapalitan nila yung iba na ng ibang handlebar. Pero para sa akin, itong rubber na to, okay na sa akin. Same goes with the brake levers. Ayan. Dito naman, marami ako nakikita na nagpo-post nung side mirrors nila, pero hindi ganito. Yung usual na side mirror nung mga
usual na mga motor. For example, yung mga underbone, no? Yung mga maliliit na salamin. Sa akin kasi hindi ako sanay na ganun, yung sobrang maliit na na salamin, kasi wala akong nakikita. So parang it defeats the purpose to have your side mirror tapos hindi mo naman ginagamit as being a side mirror, no? So yun lang, yung iba siguro sa kanila na iilang sila ng ganito kalaki yung salamin or masyadong mataas or what not. Pero yun nga, again, it depends on the preference. Para sa akin, this is perfect. Pero yung iba gusto mag-change ng side mirror. So it depends on you if you would like to change it or upgrade it. Ayan. Ito sa akin, this is a must to have, yung cellphone holders. Pero yun nga, nabanggit ko katulad sa nabanggit ko nung previous vlog, no. Baka palitan ko to, gagawin ko yun nandito unless etong part na to, ayan, itong nakakabit dito sa may sa may screw, etong part na to. Hindi ko sure kasi kung pwede siyang ikabit dito. Yan, dito sa may screw mismo. So, kung sakaling good, edi at least hindi na ako bibili ng panibago, 'di ba? Pero kung hindi, wala, no choice tayo. Benta natin 'to, tapos bili tayo ng isa na nandito. Para nandito lang yung cellphone. All right. And what else? For front. Sa akin all goods na ako dito. Yung mismong dash niya or yung panel, this is perfect for me. Classic na classic talaga, analog. Even this one na natawa nga ako kasi yung clock, ito yung clock na to, naalala ko yung clock na ganito sa mga 90s model na na mga sasakyan, yung mga Corolla, yung mga Lancer, ganto yung itsura ng mga nila, yung mga clocks nila. Unlike yung iba ngayon na naka-digital na, talagang andun na sa harap nila yung yung clocks na re-reset and everything, pati yung trip meter. Yun nga lang pala dito, hindi ko alam kung paano. I'm not sure kung para saan yun. And ayun, hindi ko pa siya nakakalikot. Alright, next stop, ito yung upuan. Dati nagkaroon na ako ng XRM na RS. Sabi sa akin ng mga kaibigan ko, paano patabasan mo, mas maganda yung mas mababa daw na upuan, or yung medyo mas manipis na upuan. Yun naman, pinatabasan ko kasi first time ko nagkaroon ng motor nun, yung XRM RS, yun yung first na motor namin. Tapos after ko patabasan, so napo ako, siguro mga first week okay pa, pero after a while ang sakit na sa puwet eh. Ayun, yung talagang parang medyo manipis na lang yung foam. Hindi ko alam kung bakit pinapaganon, basta nagtiwala na lang ako sa kaibigan ko na gawin yung ganon. Pero for this one, I'm going to keep it as it is. Sobrang komportable nitong upuan na to, lalong lalo na nagbabala kami ng mga long rides. So yung upuan mo, malaking factor yan sa fatigue or yung pagsakit ng puwet mo or yung lower back mo. So kung hindi ganun kagandahan ng upuan mo, yun lang, mahihirapan ka sa long ride talaga. Pero kapag komportable, yan, katulad nito, komportable talaga yung upuan, I think it will not be a problem. Alright, so that's one thing. And of course, ito dito ko maraming question, no? Dun sa mga matagal nang may Kymco like at siguro nakapag-upgrade na sila ng kanilang mga Kymco like 125, may nakikita ako na meron yung parang upuan dito, upuan, yung sandalan dito, yung parang backrest, tapos meron dito yung parang natutupi na rack, tapos ang nilalagay nila is parang leather bag na I think galing sa sample maker yun or some other shops na naggagawa. Pero yun, lagyan natin yung picture dito para may reference kayo. Hindi ganito yung rack nila. Now my question is, kung ganito yung rack, or kahit actually yung isang yung natutupi, dun sa top box na gagamitin ninyo, kasi ako, ang balak namin is mag-order nga kami doon kay sample maker na yung parang leather bag nandito. Ang inaalala lang naman, baka kapag umulan, mamaya masira siya. So hindi ko sure kung waterproof ba siya or what not. So yung mga iba na naka-Kymco like na nakaganong bag, please comment down below kung ano naman, no,
kung waterproof ba siya, or kapag ka umulan medyo gumilid ka na lang muna para hindi masira yung bag mo. So hindi ko sure kung yun ang kukunin namin or yung usual na top box, yung mga SEC na top box, yung usual na nilalagay sa mga motor. And meron pa kami isa pa nakita na classic looking from Cali something, nakalimutan ko yung pangalan ng page nila. Lagay natin yung page nila, tapos lagay ko na rin yung picture para makita ninyo. And hindi siya ganun kalaki, pero square siya, square-ish siya, tapos medyo matangkad. Tapos ang kulay niya, may dilaw, mayroong blue, may white, I think may black din, na halos kakulay ng mga classic na na scooter katulad nito. Pero yung pagkadilaw niya hindi ganito yung mas light na dilaw. So ayun, since wala pa naman akong top box, anong masasuggest ninyo na gagamitin natin or gagamitin ko para sa top box? Okay lang ba yung leather bag or mas okay yung parang square na SEC na mga top box, or yung ano pa bang mga wala na akong alam na ibang brand na mga top boxes, or yung katulad ng sa Cali, kasi at least aesthetic wise okay din siya. So yan, that's one thing. So I need your help, please comment down below. Ayan. Lastly, ito, nung first time kong nagkaroon ng motor, which is yung XRM, syempre nag-work na ako noon, nagkaroon na akong pera and everything. Yung time na yun parang mayroon isang brand ng exhaust na talagang buo yung niya, buo yung tunog. Kaya pagka binubomba mo yung motor, napakaganda, hindi siya yung parang tunog lata. Basta napakaganda. Pinalitan ko yan, pinalitan ko yung mugs, pinalitan ko yung gulong, ang dami kong pinalitan. 19 pa lang yata ako nun Kaya medyo mapusok pa sa mga palit-palitin. Pero after that, parang yun nga, medyo bumaba yung value in resale wise nung motor mismo. Pero anyway, kaya ako nabanggit kasi for this one, itong scooter na to, sa akin, this is perfect. Itong classic or itong stock na what do you call this? Na exhaust pipe na yan. So this is perfect for me. Hindi ko na siya kailangan palitan. Pero meron akong mga nakikita na nagpapalit pa rin talaga ng tambucho ng exhaust pipe na yan. So nakadepende sa inyo kung gusto niyo na medyo, alam niyo yun, yung medyo matapang yung tunog, or you're okay with this na medyo tahimik. Or kasi ang alam ko, kapag ka maganda yung exhaust pipe or exhaust system ninyo, mas malakas ang hatak, no? May yan may effect sa makina mismo. So it depends on you if you would like to change it, pero for me, that's it. So I'm good with that. Ano pa ba? Meron pa ba dito na pwedeng palitan? Probably yung yung mga yung sinasabi nila yung sa gilid, pati yung bola. Again guys, this is the first time na nagkaroon ako na scooter. Hindi ko alam kung ano yung bola na tinatawag nila. Meron pang sizes, I think 12, 13, 14 yata yun. Hindi ko alam kung anong size ng bola na meron dito. I think ito yung panggilid So I'm assuming na andito yung parang gear, or yung parang yung belt na katulad sa usual na motor or bike na merong sprocket, tapos yung kadena. I think this one has the belt, so I think dito yun. Ayun, sinasabi nila pwede kang mag-upgrade nung bola kung gusto mo ng medyo mas mabilis ang hatak or mas malakas ang hatak, or kung gusto mo naman yung medyo mas mataas yung top speed, mga ganun. So ayun lang guys, again, first timer, ang dami kong tanong regarding this scooter in general, aside from sa Kymco Like, no. Kaya yung mga experiencado na or yung mga matatagal nang merong Kymco Like, siguro share nyo naman yung mga practices, maintenance, or ano yung mga in-upgrade ninyo sa mga Kymco Like ninyo. Kasi again, aside from me, marami pa alam ko na maraming katanungan, at siguro first timer lang din sila magkaroon ng scooter or ng Kymco Like, or hindi pa sila kumbaga hindi pa sila nakakapag-design. So we need your opinions, or yung kumbaga suggestions, kung ano ba yung mga magaganda at yung mga kailangan talagang gawin kapag
magme-maintain nitong scooters natin. Alright? So next time siguro pupuntahan ko naman yung mga yung mga shops, yung mga maintenance shops na nag-i-specialize sa Kimco Like, kasi nasa page na ako ng Kimco Like Philippines yata yun, I can't remember. Pero ang dami nagtatanong kung saan may magandang mga paayusan or pa-maintenance, mga ganun, mga repair shops. So puntahan din natin yan next time. Pero for now, makikinig ako sa mga Voyagers natin dyan. Again, kung kayo may mga scooters or Kimco Like, we need your suggestions kung ano yung mga pwede natin gawin for maintenance, upgrade, or whatnot. Alright, so ayun lang guys, shinare ko lang din yung mga opinions ko regarding upgrades, no? And for me, as it is, we're all good with it kay Kimco Like, kaya gustong gusto ko talaga siya. So yun guys, thank you again for watching this video. Maraming next week pala, Saturday kami aalis. So hopefully talaga nandiyan na yung ORCR this week or probably early next week para makapagpagawa pa tayo ng template, para wala tayong maging problema sa long ride. So ayun, so starting next week marami tayong gagawin, hopefully. Siguro mga rides going to Rizal, to Bulacan, to Laguna, to Quezon, to anywhere, basta meron tayong time at meron tayong budget for that. So I would like to request to those people na hindi pa nakakapag-subscribe, please click on the subscribe button para updated kayo sa lahat ng mga new videos natin. At kung hindi nyo pa napapanood yung mga previous videos, marami yan, click nyo lang yung videos, punta lang kayo dun sa channel mismo, click nyo yung videos, marami yan. We are reviewing some restaurants, food, ano pa ba, gumagawa tayo ng mga pagkain, pagluluto, pumunta tayo sa kung saan, camping, ayan yung mga yan. So food and travel in general for Jason's TV or Jason's Tasty. So again, thank you, and this is Jason. Thank you for watching this video. See you in the next one. Peace out. Guys, comment down na dun sa mga suggestions niyo. Salamat.